Ito, yung ginagamot ko sa aking mga alagang baboy, mapa-native man o yung hybrid. Pag nagkakaroon sila ng galis, gawa ng mga lamok. Pag madami sila talaga, minsan nagkakagalis yung ating mga alaga. So papakita ko sa inyo ngayon kung paano kong ginawa at kung paano ko in-apply yung gamot na ibinigay ko sa aking mga alaga nang wala kang gagastusing pera. Pangalawa, papakita ko rin sa inyo kung ano ngayon ang ipinapakain ko sa aking mga native na alagang baboy na less gastos. Hindi lang 50% ang matitipid mo dito. Sa pagtutuos ko, 70% ng pakain ng aking mga baboy na native ay natitipid ko dito. Pero yung aking mga hybrid ay hindi ko nire-recommenda at hindi ko rin binibigyan ng alternative feeds. So pakita ko sa inyo yung 6 na ingredients na ipinapakain ko sa aking mga baboy at nakita ko naman na mabilis silang lumaki. Wala pang 3 buwan, yung alaga ko na 8 upgraded native pig natin, 3 na lang natira. 5 na ang nabebenta ko sa kanila. Ito ay dahon ng kakawati o sa ibang katawagan ito ay madre cacao. Ito ay tumutubo lang sa tabi-tabi sa mga gilid ng daan, ano, kaya sa mga bakod marami kang makikita nito. Gagawa tayo ngayon ng gamot sa galis at sugat ng ating mga alagang baboy at ganito ang proseso na gagawin natin. Tanggalin natin yung mga dahon, didikdikin natin. Kung may blender ka, pwede mo rin man i-blender. Kung meron kang bayuhan, pwede mong bayuhin. Hanggang sa yung kaya natin siyang pigain. Medyo mahirap itong katasin o kaya pigain, kaya nilagyan ko siya ng kaunting tubig. Binalot ko siya ng sako o maaari mo rin balutin ng tela para ma-squeeze mo siya ng maigi at mapalabas mo yung katas nito. Pwede mo rin katasin ito kung meron kang pigaan ng sapal na nyog para mas madaling pigain. Pagkatapos na nating pigain yan, ayun, fresh na fresh, i-apply na natin sa ating mga baboy. Pwede mo siyang i-spray o kagaya naman itong ginagawa ko, pwede mo rin siyang ihilamos o ipaligo dito sa ating mga alaga na nakitaan mo ng galis o kaya sugat sa katawan. Para sa ganon ay direct na may apply ito at tiyak ko sa inyo napakagaling ito para sa sugat o galis ng ating mga alagang baboy. 2 o 3 apply mo lang, mawawala na yung galis ng iyong alaga. Sa observation ko mga paps, yung mga native pig na inaalagaan ko ay mabagal silang lumaki. Although pure feeds pa lang ang pinapakain ko sa kanila. So mag-iisang buwan na yung aking mga Tom and Jerry. Maliit lang yung inilaki nila. Nakita ko na hindi po pwede na straight feeds ang gagamitin ko sa kanila. Kaya ngayon ay gagawa na ako ng pagkain ng baboy natin, yung organic. Meron ako ditong malaki na kaldero na siya paglulutuan ko. Ito yung dahon ng papaya. At yung isa naman yung dahon ng gabi. Ito yung tangkay. So hindi ko kinukuha yung puno para sumanga ng sumanga, magdahon na magdahon. At ang ulutuin ko para sa baboy natin, o so baboy ko pala, itong tangkay ng gabi. Ito lahat yung gagawin natin ngayon, lulutuin ko dito. Habang niluluto ko yung pagkain ng ating mga baboy ay medyo mainit na, kaya minabuti ko na magpaligo naman ako. Itong tubig na kinukuha ko na pampaligo ng ating mga baboy ay nanggagaling dito sa aking concrete pan. Kasi meron akong tilapia dito, punong-puno ng tubig yung aking concrete pan, kaya
kumukuha ako dito mas madali sa akong pinapaligo sa aking mga baboy. Yung pagkain ng aking mga upgraded native pig ay merong 6 na ingredients. Ito yung dahon ng gabi, dahon ng papaya, darak ng palay, mais, dahon ng malunggay, at ang pang-anim ay iyong commercial feeds na 30% lang ang binibigay natin para dito sa pagkain ng ating mga native pigs. Na gustong-gusto naman nila at napansin ko na mabilis din naman silang lumaki dito. Kasi talagang masustansya to. Hindi ko na kasi fine-ferment ito kasi madami akong panggatong dito sa lugar namin. Tuwing pupunta ako sa dagat, nangunguha ako ng panggatong. Hindi ako nauubusan kaya niluluto ko yung mga pinapakain ko sa ating mga upgraded native pig. Yung butil ng mais na nilalagay ko dito ay niluluto ko ito ng magdamag. Para siguraduhin ko naman na naluluto ng maigi yung pagkain ng ating mga alaga. At ginagamitan ko rin ng magic panghalo. O ayan, medyo mainit-init pa kaya nahihirapan ako maghalo. Yan mga paps, tatatlo na itong natirang baboy natin dito. Nabenta ko na yung pinakamaliit na itim, 7,000. Kasi talagang medyo nahuli o maliit. Tapos eto naman yung isang puti ay nabenta ko ngayon lang ng 13,500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,500. So ganyan paps ang bentahan ng baboy ko ngayon. At talagang naghahapit ako. Hindi ko talaga binibigay ng sakto sa 260 o 250 ang per kilo ng live weight. Pagka pang lechon, ang benta ko 300 pesos ang live weight. So yung isa na nabenta ko na puti, 45 kilos, nabenta ko na siya ng 13,500. So 300 pesos ang live weight ng aking mga pang lechon. So no choice din naman sila. Ako, sinasabi ko na nagsamantala talaga ako dito kasi wala silang makuhanan ng baboy. So dito sa isla namin ako lang ang may alagang baboy. Hindi man ako sasamantala pero sinamantala ko na 300 pesos per kilo ang live weight ng mga panglechon ko. Dito sa Agribisi Farm, may higit 100 puno na saging na iba't iba ang klase ang makikita nyo sa paligid. Nagtanim ako ng marami niyan, bukod sa mapapakinabangan ng tao ay mapapakinabangan din ng ating mga baboy. Pagkain ng baboy, yung puno niyan, tsaka yung dahon. At higit sa lahat, gamot din sa nagtatae na baboy, etong saging. Pag nakita natin na nagtatae yan,
medyo gutumin lang natin siya ng konti. Bawasan natin yung pagkain niya. Then, papameriendahin natin sila ng dahon ng saging o kaya yung katawan ng saging. So, pagkatapos ng isang araw, makikita mo na yung improvement. Yung pangalawang araw, tiyak, mawawala na yung pagtatae ng baboy. Basta lang kumain siya ng either dahon o kaya yung katawan ng saging. So, ganyan ang ginagawa ko sa aking mga alaga. Kasi, gusto ko na mabilis lumaki yung mga alaga ko. Minsan na-overfeed ko sila. Pero hindi ako nagwo-worry. Kasi ang dami kong puno ng saging dito sa paligid ng Agri-BC Farm. Basta pag nakita kong nagtae siya, matik yan. Maya-maya, bibigyan ko na siya ng dahon o either katawan ng saging. So, after 2 days, nawala na yung pagtatae ng ating mga baboy. So, pagka meron kang ganyan sa paligid ng iyong babuyan, no worries sa pagtatae ng ating mga alaga.